Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinaawan sa pagtuhong Katoliko. Dunay panultihon sa kinadman non potest esse diuturnum cui non seves veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuoran ni pasukan. Mao hinungdan nga ang atong simbahang Katoliko gitukod sa usa ka buhing kamatuoran nga mao si Kristo. Ang iyang mga puong o balaang kasulatan gipadayon sa pagsabwag o gitun-an o gitudlo sa Iglesia Katolika. Maigsoon, dapit kami kaninyo ning atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya gampo ta para sa makalag sa purgatorio. Singan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagisangan ni Jesus ng imong anak ug siyang mahal nga dugo, among gituboy ng among mga paghampo, among mga paghalad sakripisyo, alang sa kaluwasan sa mga kalags purgatorio, nga temporaryong nag-antos pamayad silang gagmay nga sala, wa nila mabayri sa kalibutan, pinagi silang mga matinuoron nga pagsakripisyo. Amo sang gi-apil sa among mga paghampo, ang tanan ng mga buhi, mga Katoliko nga muhatag ta sa atong mga pangaliupo o pagapil sa santos nga misa para sa makalag sa atong mga minahal sa kinabuhi nga unang mihalin kanato. Nangamuyo kita ni ini pinagisangan ni Jesus ug sa panabang ni Santa Maria atong mahal nga inahan. Amen. Sangan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maigsoon atong pasalamat sa atong gamhanang Dios nga niya gyapon ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Pasalamat ta sa atong arsobispo nga atong pangu sa Archdiocese of Cebu, iyang Ekselensya Jose Serafia Palma nga atong arsobispo, iya makaabag sila si Bishop Medifil Dudong Bilyones, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Antonio Ranyola, nga kanunay bulig sad sa atong arsobispo sa Sugbo. Mga pare sa seminaryo, sa monasteryo, o mga pare sa parokya nga naghalad alang sa pagsangyaw kaluwasan sa mga kalag. Saludo ta sa atong mga kadagkuan o gusab sa atong mga laiko, Sister Faye Marino, nga mo'y atong pangu sa Catholic Lay Organization, Commission on the Laity, siya atong pangu Sister Faye Marino. Salamat kayo, Sister. O gusab sa atong mga different lay organizations sama sa Catholic Lay Ministers, Catholic Faith Defenders nga kanunay nga nagtuon sa pung sa Dios, pagtuloan ng simbahan o pagtubag sa mga kalibog sa atong mga kaigsunan. Ug atong greeting usab ni Brad Dudong Lemsua nga atong presidente sa Cebu Catholic Television Network nga naghalad siyang panahon, iyang kinabuhi, bisan siyang kinitaan aron nga mapadayon ang Cebu Catholic Television Network, CCTN, o
siya ay nag-abagasan sa mga galastuhan sa pagkakaroon. Niya ato sang saludo ni Brad Dudong tungod kay daghan kay niya mga napanalanginan sa Dios nga giampo niya mga masakiton daghang naayo usas mga pare sa parokya nga dunay simptomas sa COVID-19 nga lisod nagbangon dinagay kaila sa mga higala niya. Pero pagduo ni Brad Dudong Lemsua sa panalangin o gahom sa Dios, naayog yun. Kita mi sa mga pare, lagsi kayo malipayon, salamaton sa Dios, matupa niya, ikaduha ko ng kinabuhi. So, salamat kayo Brad Dudong Lemsua, mga staffers sa Cebu Catholic Television Network. Saludo mi sa inyo mga pangalagad o sa mga frontliners sa atong katilingban, sa gobyerno, o mga sa pribado sa ato sang sibahan. O yato na yung paminaw ni atong duha ka kauban niya si Brad Carlo Badinas sa ka Catholic sharer sa Catholic Charismatic o nailasad nga mantigo sa pag tubag sa mga pangutana bahin sa pagtuo. O sa atong paminaw si Carlo Badinas. Mayong hapon Bradsok ug mayong gabi agad sa atong maabtan ning atong Sibya ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Niya Bradsok sa di pa ko mangutana Bradsok, greetings nako gyapon sa among kuraparoko kaniadto si Father Anthony Murillo. Mayong hapon ni Munia Father o ni Father Dudong o labi na ni Brad Michael Cabunilas o ni Brad Mario Agbo. Mayong pagpaminaw pagtan-aw kanatong tanan. Bradsok ang akong pangutana Bradsok, ipahaom na ko Bradsok sa umabot na to nga kasulugan bahin aning adlaw sa mga patay o kining mga kalag-kalag Bradsok. Sa Juan 5 kapitulo 28 bersikulo 29 Bradsok, naghisgot din si Kristo Bradsok nga moabot ang panahon sa katapusang adlaw kadtong mga naa sa lubnganan mamangon og makadungog sa tingog sa anak sa tawo mamangon og pagahukman sila sigon sa binuhatan. Gingon dito Bradsok sa Juan 5 28 ngadto 29. Ang akong pangutana ni Bradsok, kining mga patay Bradsok nga mamangon sila Bradsok, kung kining ilang lawas nga mamangon, kining ilang kalag Bradsok nga tuwa dito sa purgatorio, mubalik ba usab katong mga kalag nga naa sa purgatorio Bradsok, musul-o ba usab kining musul-o ba ni sa lawas nga bubangon Bradsok? Ug ikaduhang pangutanan nako ni Bradsok, kung isul-o pagbalik ang kalag ngadto sa lawas nga bubangon Bradsok, makabuhi pa di ang kalag Bradsok nga naa sa purgatorio, muari pa day balik sa kalibutan Bradsok. Palihog ko pagpatinaw ni Bradsok. Sumala diha sa Biblia sa San Juan 5:28 ngadto 29 nga ang tanan banhawon gyud bisan ang mga makasasa ug bisan ang mga mataro. Dunay gingon ni Hesus nga resurrection pagkabanhaw. Kunya mao nga sa pagkabanhaw ni Hesus doon na pa may ino na to dito sa mga kalag nga nangamatay na niya ang uban kag may ragsa ma-confine sila sa temporary punishments. Katong gingon sa Isaiah 4:4, linisanan pa sila dili pinagig tubig kun dili kayo. Sa indikasyon sa gisultin San Pablo, kung ang buhat ni bisan kinsa mahulog sa kapildihan, way sapayan nga moagi kayo pero maluwas pa. Ang ubang mga church fathers nagingon this is purgatory, na dunay kayo nga linisanan maluwas pa. Pero ang question mo nga igbalik ni Jesus kadtong mga kalag sa purgatory buhi ano sa kay isud man ni sa lawas sa bag-ong lawas nila. Ngayon na to Grecian bodies. Kung nato basahon ang Lucas 1:37, ningon ang pulong sa Dios, nothing is impossible with the Word of God. Why dili mahimo sa pulong sa Dios? Tanan di ay mahimo sa Dios gawa sa dautan o sala di na mahimo sa Dios. Ya sa 1 Korinto 15 yan ang pagbalik ni Kristo, ningon na yan ang kasulatan. Ug kitang tanan pag-aalidan, we shall all be changed. Manang kadtong mga kags purgatorio dili kay pulbuton pas Ginoo dito nya isulubog lawas. Sa ato pa just
in the instance nga pagbanhaw sa mga lawas sa adlaw sa panodya, ya katong mga kalags purgatorio nga already cleansed, musuod sila og bagong lawas. Recent body. Unya, padong nas langit. Kaya human naman ang temporary punishment. Wala na may purgatorio human sa nganlan nato pag-abot sa day of resurrection and last judgment, wanay purgatorio. Kaya ang tanan, duha na lang kadapit. Sa tuo para sa langit, hindi aswa katong mga kisimboluhan sa mga kanding, ato sa impyerno, ya katong kisimboluhan sa karnero, ato sa langit. So di nakakita og immediate area or state, wanay purgatorio. Sa muna ang tubag nga, at the instance, pagpamanhaw ni Jesus katong mga kalags purgatorio, naadan silang lawas, kamagong lawas, kay padung na sa langit. So, that is what the Bible states nga, kitang tanan pag-aalidan, we shall all be changed. Muna nga, may tabo, nga, katong mga gagmay ragsa, natol sa pagbalik sa Ginoo, nga mamatay, mga gipos lag purgatorio, dili na, kay, in the sudden change, mo accompany ang iyang temporal punishment. Di na mo adto og kahimtang lugar nga lag purgatorio because the accompanying power of justice of the resurrection nga katong dunay hiyabtan nga gagmayng sa hatagan tog diha sad nga temporary punishments. So pa outrightly they will join those chosen by God nga naas tuop padung na sila sa langit. Katong mga kags purgatorio na may bagong lawas. Katong hiyabtan sa pagbalik sa Ginoo dunay gagmayng sa nag-uban na sad sa resurrection ang ilang sudden change or immediate satisfaction of God's justice. Katong silot nga temporal. Mao ni atong tubag sa may pangutana ni Brad Carlo Badinas atol og tumong sad sa atong panahon niyata sa COVID-19 ya dunay mga simbahan nga lockdown dili pasudlan sa unog dos niya mo na ang tuyog tumong nga marespetahan ang atong distancing law nga dili ta magpaduol niya sulob gyapon sa face mask, face shield o sa panahon sa Nobyembre 1 o 2 di na makontrol kay thousands of people living swarming to the cemeteries. Munang dili na mada munang simbahan uyon sa gobyerno nga may mga simbahan nga lockdown dili kasudlan sa Nobyembre 1 o Nobyembre 2. Muna itong jutaysan nga pahibaw. Sa kalain natong kauban mo si Dennis Abarquez, niya na ilang apologist, defender of the faith, likewise sharer sa Catholic Charismatic. Paminaw na to. Dengan salamat Barsog og maayong hapon kanimo og sa tanan nga nagsunod karon sa atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Maayong hapon kartong tanan og sa di pa ko mangutana Barsog atong greetings sa Dawis si Brad Edwin Mabanag og sa iyang mga tinun-an. Labi na gyud diha sa San Roque si Papa John og si Uncle Goni nga nagtan-aw karon. Barsog ang akong pangutana kay nagisgot man ta mahitungod sa kalagalag kining mga panudlo Barsog sa mga saksi ni Jehova nga ang kalag sa tao mao ang lawas ug walay kalag Barsog nga gining gitawag nga tog kalag nga mobiya sa lawas kay matod pa sa mga saksi ni Jehova ang kalag mao man ang ato ang lawas unya inig kamatay na to Barsog wala na kuno tay espiritu kay matod pa nila nga ang tao mamatay wala nay kinabuhi o wala nay buot kung wanay kasayuran matod pa nila ang akong pangutana Barsok kay ang ilang mga panudlo Barsok og ato panudlo nga ang kalag mao man ang lawas og sa tuwa Barsok ang kalag mao may mobiya sa lawas unsa may ato ikatubagan ni Barsok nga ang ilang panudlo nga ang kalag mao ang lawas ug walay kalag nga mobiya sa lawas kay usara ang lawas ug ang kalag. Palihog ko patin-aw ni Barsok. Ang atong Ginoong Hesus misulti nato nga nasa San Mateo 22:29 matod pa niya daghang nangasayop tungod kay sila wa may bao sa gahom sa kasulatan. So mga sayop ta labi na og ang magtutudlo nato dili gikan sa tinubdan the source of authority from the
Messiah Jesus Christ and the church nga yang gibilin nga mo'y mutudlo nato gusto. Sa 1 Juan 5:27 mingon ng Espiritu Santo nga kamu, meaning the church, nakadawat kamo sa dihog sa Espiritu Santo. O kamo wa magkinahanglan uno na pailaing mutudlo kaninyo. O kamo dili makatudlog kabakakan. Meaning the authority of the church dili makatudlog sa iyo because of the doctrine of the infallibility of the church, meaning the Pope, when he declares dogma. Ang dogma labot lang sa duha ka kahimtang sa panudlo, doctrinal and moral teachings. Nya nga kana itudlo sa tupapas tibuok kalibutan, nya diha siyang ex cathedra, lingkuranan siyang otoridad o alang sa tanang Katolikos tibuok kalibutan, nya ang unod sa panudlo faith and morals. May tungod sa pagtulunan sa tuluhuan o pamatasan. Di masayop ang Santo Papa na. Kay huwag masayop ang Santo Papa pagpanudlo, masayop si Kristo. Kay gingnan man niya dawata. Petros, Apostolos at Citi Potestatem. Dawata Pedro ang gahub. O bisag unsay imong aprobahan sa yuta, aprobahan sa langit. Unsay imong idili sa yuta, idili sa langit. Nara sa San Mateo 16:19. Mao nga kanang panudlo sa saksi ni Ubang ang atong lawas mura atong kalag. Ato nang matubag, gitubag na sa kasulatan dinhi sa Ono Hari. Unang libro sa Mahari 17 ka tunay usa ka batan-on nga namatay. Nya gitawag nila si Elias, ang tao sa Diyos. Pagkabuti niya, mingon din siya ang kalag sa bata na kagawas. Padung na sa Diyos. Pero si Elias nagampo o langit nung amahan. Iuli pagbalik ang kalag sa bata. O ang Diyos na minaw kaniya, iuli pagbalik ang kalag sa bata, nabuhi ang mata. So timani ang lawas diha sa kintahigdaanan sa batanon. Yanigo ang kalag na matay ang mata. Yaningon si Elias, iuli pagbalik ang kalag. O giuli sa Diyos pagbalik ang kalag, nabuhi ang bata. So ang lawas dahil dili mo og kalag. Kay kadto mang migawas sa bata, batanon. Mao may gitawag ni Elias, iuli pagbalik ang kalag. Og sa dihang giuli pagbalik ang kalag, human mo biya sa lawas, nabuhi ang mga batanon. So klaro kayo nga the body is not the soul spirit, and the soul spirit is not the body. Kunya sa Ecclesiastes 12:7, klaro po sa Ginoo. O sa kini pagkapagtulunan nga igatudlo ninyo, nga kamatay sa tao, nga lawas mo balik sa abog sa yuta, apang ang espiritu mo balik sa Diyos. Ang espiritu mo balik sa Diyos. Kini nagsugod sad sa pagpahayag sa daang tugon. Kana sa Genesis 35:18, si Rebecca naglisod pagpanganak o gihimo niya kutos mahimong pagpanganak. Naluwas ang batang iyang gipanganak nga lagbinuni o siya si Rebecca namatay. Mibulag ang kalag ni Rebecca ug namatay. Kita gyapon nato nga Genesis 35:18, ang kalag ni Rebecca migawas o siya namatay. Ya sa 29, sa kamatayon ni Isaac, ang espiritu ni Isaac mibiya siyang lawas o siya namatay. Two instances nga ang kalag mibiya, ang espiritu mibiya namatay ang lawas. Meaning soul, spirit. Nga kining atong kalag, mora ning atong espiritu. So, dahil panahon nga ang espiritu doon ay linain nga kahulugan. Pero specifically kani atong isgutan, ang kalag ng atong espiritu. So, dili na tinuod nga atong lawas mo ng kalag.
Katapos ang prueba, Biblia gyapon. Sa pinadayag 6, Luhan 19 ngadto sa 20, ningon si San Juan og nakita ko ang makalag dito sa langit. Nga sa dini pa sila sa yuta, gipatay sila tungod sa ilang pagwali, pagsangyaw sa pulong ni Kristo. Gipatay sila. O nakita ko ang makalag. O nga maong kalag ng ilyupo. Una, nagdaig sila sa Diyos sa way hunong o nagampo sila samahan alang sa mga buhi nga niya sa yuta. So makita na to nga kining mga tawanan nga matay na ang ilang lawas. Pero buhi ang ilang kalag. Nakita ni San Juan dito sa langit. Unya sa San Juan 11:4, og dihay duha ka propeta nga nangamatay. O nadungog ang makusog nga tingog sa langit, bangon kamo, ni bangon duha ka propeta. Pangari kamo sa langit, og sila miadto sa langit, ang duha ka kalag sa mga propeta. So di modo sayop og dili saktong interpretasyon ng atong lawas, mora ning atong kalag. Kaya giklaro man ang lawas, ikamatay sa mo balik sa abog sa yuta. Pero ang kalag o espiritu mo balik nato sa Dios. So lain gyud ang kalag kung atong espiritu kaysa atong lawas. Musa ka nang paingon nga ang atong lawas mora atong kalag, dili na tinuod. Kaysa nagsulti si Jesus. Asa mabasa niya sa San Mateo 10:28. Ayaw ninyo kadluki kadtong makapatay sa lawas, pero kadluki ninyo kadtong makalaglag sa inyong kalag ug lawas dito sa impyerno. Ayaw kadluking nakapatay sa lawas, pero dili makapatay sa kalag. So lain yung kalag, lain sa ng lawas. Muna ka ng interpretation o pagsabot sa mga Jehovah's Witnesses nga kining atong lawas, mao ni atong kalag. Doon ay gigamit nga idiom, pero dili ni siya literal. Kanana sa Leviticus 22:6-9. O gipanigbas nila ang makalag o kini nangamatay. So, buti pa sabutan ng lawas, pero idiom man like a figure of speech. An idiom is an expression, a word, which has distinct or separate meaning than its ordinary meaning. Muna idiom. Ang idiom sa kapulong, nga dunay lilain nga kahulugan kay siyang ordinaryo nga kahulugan. Kaya sa 1 Samuel 6:30, nakita ko nga ang mga balay ng lakaw. Dili man ang balay mong lakaw, ang nagpuyo sa balay mo ng lakaw. So that is an idiom. Muna katong gipanigbas ang kalag, sabot ang lawas, pero dili ang kalag may gipasabot ang lawas sa tao. Munang using hulad sa pamulong kung idiomatic expression. So muna ang ato ikatubag sa may pangutanan ni Carlo Badenas nga kining atong kalag. Mauro bang lawas sumala sa pamahayag sa atong mga igsuon, mga higala nga saksi niyo ba tubag dili? O na ingnon natang pagkasulti, they are really mistaken of the idiomatic expression and the literal expression. Marang atong tubag sa pangutanan. Mayong hapon pag-usab Bradsok ug sa atong mga suking tigpaminaw. Greetings nako ni Sister Susie Fulbira taga Lapu-Lapu. Mayong pagtan-aw nimo diha Sister. Bradsok, ang akong pangutana Bradsok, bahin gapon hining atong paghandom hining mga adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag Bradsok, ika-Nobyembre ug 1-2. Sagaran Bradsok, kitang mga Katoliko panahon sa kalagkalag, usa ni ka-tradisyon Bradsok, kining paghalad-halad og mga pagkaon, katong mga ilimnon, usa pa dito mga paboritos, mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na. Pero Bradsok, ang uban Bradsok nga mga Katoliko nagdili usab ani Bradsok. Dunay mga organisasyon nag-ingon nga kini usa dinhi kadakong sayop kay patuo-tuo dinhi kani magalad-halad ka og kanang mga bingka, puto, tabako. Pero Bradsok, unsa man jud gisulti sa Biblia Bradsok, bahin anang paghalad nato Bradsok, kung dunay mamatay, okay ra ba na Bradsok maghalad ta og mga pagkaon alang pahinungod sa nangamatay Bradsok? Palihog di ko pagpatinaw ni Bradsok kung unsay gisulti sa Biblia ani Bradsok. Dias Biblia sa libro ni Tobit or Tobias,
Naingon nga kung ang usa ka tawo nga matarong namatay, paghikay ka mo pagkaon ug ihalad. So naa day giskutan nga maghikay og pagkaon ug ihalad. Pero ang sumpay niya na ipakaon nas mga buhi. Katong niduyog sa pagbangutan, nagpasubo sa tagtungod nga namatay ang usa silang minahal sa kinabuhi. Maghikay, makanon ang mga buhi. Pero gitawag nilang halad. Pero pa ang mga buhi mo'y mukaon dili ang patay. Kaya ang lawas sa minatay di naman na mukaon. Yang kalag sa espiritu di naman na mukaon sa atong material na pagkaon. Ang makalipay nila nga atong mga pag-ampo para kanila. Nga atong pagbiya sa sala, aging paghalad sa Diyos nga ang nagkutluan atong pagtulunan sa atong ginikanan, mo man ang pagkabuutan o pagkamataro. Wa gyud ko kakitag ginikanan nga bisag ngilad kayo bisag dautan nga magtudlog dautan siya nga anak. Bahala nagsiya dautan pero never he does touch evil doings to his children. So kitang mga anak kaniya dinhi patakibaw sa tinuray sa gidangatan sa makalag sa atong ginikanan lagmit ang uban to na sa langit, ang uban to na sa purgatorio, makatabang di ay kita. Naman sa 2 Macabeo 12:43. Ngayon ang Diyos, kay kamong mga buhi, balaanon ug makaluwas ang inyong pagampo alang sa nangamatay. Aron ang nangamatay, magbabaran sa ilang sala. We must be reminded this principle nga words have meaning. Nga mga pulong dunay kahulugan. Tanawa raw ang isulti, ang inyong mga pagampo nga mga buhi alang sa nangamatay, makaluwas niadtong mga nangamatay na. Mabitaw ang umang relihiyon nga di mo gamit sa ngalan na to Septuagint Bible or Catholic Bible, kaya naaman na ilan ang gisiun. Wan ilabot sa Biblia kining Macabeo. Kaya naman kay, klaro naman kayo, nga kita mga buhi, makaampo, o gangatong pagampo, makatabang sa pagluwas sa nangamatay. Meaning, ang nangamatay nga buutan, rin sa managlangit. Ang nangamatay nga dunay salang mortal nga wa niya hinulsuli, makapaimpirnom gina niya. Pero dunay gagmay nga sala, nga ikatabangan pa nato sa pagampo. Dili si Sok nagsulti, dili si Carlo, dili si Dennis. Biblia. 1 Juan 5:16. Kung nunay taong nakasala nga dili nga dos kamatayon, pagampo kamo alang kaniya, pabangunon siya sa Dios tungod sa inyong pagampo. Kaniya nga nakasala dili ngadtos kamatayon. Pero noon ay sala nga ngadtos kamatayon, ayaw na nagiyampo. Muna si Padre Mitch Pascua, usa ka apologist sa Eternal World Television Network. Niyo siya kanang mga nakasala nga dili ngadtos kamatayon, dili na madagampo. Yan ang na to ang usa ka kining naminaw. What we shall do for that? Father, niyo siya convince him or her to do a good confession. The confession, repentance and confession to the priest can really dispel that sin unto death. So muna gitubag niya. Ha? Doon na yung mga nakasag mortal. Sigsaw na ito ampo. Mura nag kuhan ba? Kanang mayon na itong pagkasulti. Pero yan ni Lazaro bang namatay na. Si Lazaro, dili makapabuhi siya kung galingon. Pero ang iyang duha kay gisoon si Marta o si Maria, naghangyaw ni Jesus. O si Jesus mingon ay kabalaka. Bukaon ako siya. Di man na matuog Ginoo. Namatay naman na. Pero patay na upat ka adlaw. O nabuhi sa puong ni Jesus. Muna nga, balik ko na to nga ang atong mga pagampo para sa nangamatay makatabang kayo. Kaya lagi matud pa kundi sila mutuon ni puong manasig. Nangutan na sila naasa na sa New Testament so kung na sa Old Testament 2 Macabeo 12:43. How about the New Testament? Na niya masan niya sa 2 Timoteo 1:18. Nga doon ay suod kayong higala ni San Pablo si Onesiporo. Bisan siyang kalisidanan o kasakit na bilanggo siya, this guy visited him, consoled him behind the bars. Na pinangga kay kining San Pablo. Pero nadunggan niyang namatay.
Moson siya po, Ginoong Dios lang itong amahan. Kaluy siya ni atong adlaw. Katong adlaw, ang sabot San Pablo, adlaw siyang kamatayon. So nagaliw po si San Pablo for the soul of Onesiporos. Nanas pagungtugon. 2 Timoteo 1:18. Daghan patag may sigutan mga igsoon pero ato sang lantaon karon dayon kining mayroong danon kayong paybaw pero iyo kalimot doon na pa'y daghan nga tukion nato may buwan nato. Ini nga atong pagsaulog sa atong All Souls Day, All Saints Day. Atong mga painugdog. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko diri sa Cebu Catholic Television Network, CCTN. Gato day mga greetings sa atong mga ilangga kay mga kauban sa atong Apostolate of Evangelization and Enlightening or apologistic work. Kunya atong greeting ato ni Brad Crisping Tampus, kauban nila ni Brad Carlo, Dennis sa misyon sa mga parokya or mga kapilyas bukid sa Cebu, sa Liti. Abot man ni si Brad Tundag sa Liti. Yato sang greeting ni Brad Florex Rubia, nga nastungkop nga parayon siya siyang pagtuon o lipay siya nga naka-appeal sa atong kining apostolado. Kanto nila ni Brad Adam Amper nga atong presidente sa Catholic Faith Defenders sa Diocesan Chapter. Nila ni Efrain de la Peña, George Torrefil, Hernando Mangitngit, Edwin Isaal, ni Asis Agipo, Mario de la Serna, nila Jong Chua, nila Glenn Amancia, daghan ka ni nga itong maiskutan pero anaman-namon tala. Sila ni Brad Edwin Paraguso sa Menglanelia. Atong greetings. Unya ato sang pasalamat sa atong kauban di Astalisay nga nakahimo sa pagsagubang o pagtabang sa mga biktima sa COVID-19. Ilabi na ni Mayor Anthony or Gerald Anthony Colias Jr. or Samsam. Napatanon, makugihon kayo, tinabangon. Nga si aksyon agad, doon ay mga problema.
ang constituencies talisay mo dangop matubag ilang pagkinahanglan. Ya usab sa atong Vice Mayor Alan Bukaw nga malamon, malagaron o usab matinabangon sa mga naigso na to nga nag-antos sa mga kalisod sa nining panahon. O ang mga councilor, City Councilor, Honorable Ricky Asnar, Honorable Rudy Capigas, Honorable Marita Bukaw, Honorable Maning Cabriana, Honorable Antonio Chuchu Bacaltos Jr., Honorable Gail Restauro, Honorable Lister Daan, Honorable Ophelia Ilanan, Honorable Magde de la Torre, o Honorable Inday Josepina Consial. So, ganyan yung ubos nga lagad. Mga konsyales o kadaguan na to sa Talisay nagtinabangay sa pagtabang na binanya itong biktima sa COVID, galisod. Ang mayor nakagasto from the coffers of the government 160 million. Mayroong palitong mga bugas, 80 million, gatidad, kaduha, 80 million, so 160 million. So daghan pa nga mga tabang nga gisunod kuyog sad ang mga tampo sa mga kutsyalas ni Vice Mayor Alan Bukaw. Ya, aritas itong makauwan at itong paminaw. Dengan salamat Barsok pag-usab og akong greetings Barsok diha sa Punta Princesa, si Brad Fred Tundag, Sister Girly Tabar og si Sister Teresita Colanag og labi na yun ni Brad Richilo Aglipa og siyang asawa. Barsok akong pangutana, agig sumpay sa pangutana ni Brad Carlo, may tungod sa kalagkalag, kining mga patotoo Barsok sa kalagkalag, kining gitawag na to ganang miingon ang mga tagtungod nga ang minatay urang kalag anaa pa sa kalibutan sud sa 40 kadlaw. Mao man ni ilahang kuan Barsok nga sa natong mga laiko nga naandan nga naa pa sa kalibutan ang kalag sud sa 40 kadlaw. Unya Barsok kining moadto sa sementeryo kanang palina, unya kung doon na may pagkaon ibili sa sementeryo kay dili ang edadon kay ang kalag magsunod-sunod. Mao nay mga patotoo o mga tradisyon natong mga Katoliko Barsok ug sa uban nga wa masayon niini. Ang ako pangutana Barsok, unsa may tubag sa simbahan o sa Biblia ni Barsok nga ang kalag sa tao naa pa sa kalibutan sud sa 40 adlaw ug kini mga tradisyon sa adlaw sa minatay nga dili pagdas pagkaon ug uban pa palina, unsa may panudlo sa simbahan o sa Biblia ani Barsok? Paliw kog patin-aw ani Barsok. Kining gingan itong 40 dias sa matod pa mga kalag kung man mamatay ni asa gasuri-suri sa kalibutan dili na tinuod kaya nasa 2 Corinto 5:8 human sa kamatayon sa tao hukman din ang tao madawat niya ang ganti o silot agad siyang nabuhat sa rinipas kalibutan. So doon ay outright particular judgment after death. Unya ra to ang general judgment sa 1 Corinto 4:15 doon ay hukom kinatibukan sa pagpamanhaw nasta lawas sa mga nangamatay kung sila makadawat sa pasidungog nga katilingbanon katong gidawdaog o kadto sa mga madaog-daogon makita sad ang nabulahan o wa mabulahan katong madaog-daogon adto sa silot ang gidawdaog publicly revealed and manifested of the glories that God will bestow upon them after the resurrection. Mananunay general judgment. Kunya mo na nga, kanang 40 dias, sundog na sa mga tao nining buhat sa mga apostolis 1:3. Nga kanila usab pinagi sa daghang pagpamatuod, nagpakita si Jesus nga buhi, tapos siya mamatay. O nagpakita si Jesus sulod sa 40 kaadlaw uban kanila. O siya nagsulti kanila sa mga butang, may tungod sa gingharian sa Diyos. Katong 40 kaadlaw nga, kuyog-kuyog si Jesus mga tinunan yang gisaysay ang may tungod sa gingharian sa Diyos, the kingdom of God, para madasig sila. So, human siya mabanhaw, si katuok adlaw, puyo pa siya 40 dias. Muna gisunod-sunod sa mga tao, pero sayop ng among application. Kaya itong kalagukman man na yun, di man kayo suri-suri sa 40 kadlaw. Ya kanang maghalad og mga pagkaon kay mukaon pa diyang mga minatay dili na tinuod. Ang mga buwak kandila mga timana tokens, external tokens of our affection for them who died. Dagko ta kandila, that is the symbol of our prayer.
butang tagbulak, that is the emblem of our love for them. Mao na meaningful na siya, pero katong pagkaon andam diya mga prutas o ilim nun adili na tinuod, mga superstitious belief na nga dili na tamo apel na kay supak na sa kabubuton sa Ginoo. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Dennis. Pero ni ay nadawat nako tong saka nangutana Wabi Saw. Niya apelido Wabi Saw. Niya siya sa kining behind the bars sabot sa atong bilangguan. Nga na ako'y nabasa sa 2 Corinto 12:1-4. Nga matod pan San Pablo mga napugupat na katuig milabay nakahibaw kung usa ka tao kung uban ba sa lawas o dili ba uban sa lawas, gituboy si katulong nga langit, ikatulong paraiso. Ang akong pangutana, Bradsok, ikamatay na to, doon na ito ka paraiso nga giandam, asa magkata ibutang diha? Tu ka langit. Ano yung pangutana niya? 2 Corinto 12:1-4. Na ang langit nga giandam sa Dios sama sa ka gingharian sa Dios, it's only one kingdom, one heaven. Pero kita nga mo adto dito ang atong kalipay, gidakon sa itong kalipay mag-agad sa atong gugma og sakripisyo ni Kristo. Mabitaw ningo si Kristo sa Mateo 11 versikulo 11 nga the list of the kingdom of God is greater than John the Baptist. The least in the kingdom of God. Doon na dahil labing gamay dito sa langit. Ang labing gamay dito sa langit, mas dako pa ni Juan Bautista. Pero sa mga buhi, huwag makalupong sa kinabuhi ni Juan Bautista. Kini yung pasabot nga pagtupong dili ni nga nagkompetensya because the heroic and martyrdom of John the Baptist. Kaya mahal nga birhen man manganlan to Reyna sa mga santos. So, hamot sabot niya na nga, the list of the kingdom of God is greater than John the Baptist. Dili di parehas nga itong kalipay sa langit. Namatay ka sa panuigon nga 95. Yagikan gyud sa pagka-batan-o nimo, giyagak na kasi mong ginikanan sa pagkabuutan o pagkamatarong. Pagkabot ni mong 95, namatay siya. Namatay ka. So, kung itandi niya itong nangamatay nga 21 ray edad, namatay. Pero 3 years of his life, the last 3 years of his life, were dedicated to the service of the Lord and to the people in need. And he died in the state of grace. Palagay sa to siya. Pero dili sama ang iyang kahimtang sa kalipay niya itong tao nga since he was young until 95 years, he passed away. Dako kay ang sakripisyo. Mara kung basahon na ito ang 2 Corinto 5:8, noybing ato sa Jais, kini atong lawas bayanan naman, biyaan nato. O niya, matubang na yung tasukmana ni Kristo, og madawat ato ang ganti agad sa atong binuhatan. Sa ito pa kay agad sa atong binuhatan, og taas kayong lantong sa imong kabuutan, atong kabuutan. Niya doon na yung sa katao nga bago lang nakabig namatay, di man tumempirno, bago man lang namatay, bago man lang nakabig. Pero dili siya kabintaha. Niya itong mga tao, silang kalipay nga, taas ang lantong sa mga tuig, sa pagpailo, pagampo, o pagbinuhatan. So, muna, hukman ta sumala sa itong binuhatan. Agad sa itong binuhatan. So, muna ang ato ikatubak nga, kining asa man kang dapita, wabi, matud pa nimo. Katu mo guning langit, asa kata ibutang ninis Ginoo. Ha? Wala nga, kanang gihisgutan nga, 3 paradises, dili na literal. Kadili, ang kahimtang sa kalipay, ngay gantis Ginoo, dili managsama. Mao na ang mahinumduman nato. Pero usara ka langit. Ari-ara kong tanaw-taog. Wana mo rin movie, no? O kanang salida sa mga theater. O kanyan to, doon na itay orkestra. Katong usadong kang mahlon. Violin. Ha? Violin. Dili ka na sa sinihan ba? Kanang orkestra mo ng barato kay pulta. Yan ay mahalon kayo diya sa luyog.
Nga mura kag naa tungod kalimot ko niya. Balcony. Balcony. Oh, yeah, balcony mahal nag pulta. Pero mo ran silidaha katong orkestra barato ra ang pulta pero mo ra gyapon silidaha. Sama niya na. We are looking at the glory of God. But the greatness of the happiness that will be bestowed or given to us dependent sa atong mga gidakon sa atong sakripisyo. Manang bot pasabot wabe saw. Nya balik tas tumakaw ba. Daghang salamat Brad Sok, handos na lang ko sa pangutana Brad Sok. Ang akong pangutana Brad Sok, bahin na ning sapot sa pari Brad Sok o sotana. Ang atong mga kaigsunan na mga iglesia ni Cristo Brad Sok, matud pa nila nga kini kuno atong pari mao kuno'y katumanan sa gitawag natog lubong nga mabangis. Kay magsulob og kining taag-as nga bisti o sotana. Kay sa Mateo City 15 Brad Sok nag-ingon nga pagbantay mo sa mga lubo nga nagasapot sama sa karnero apan sila di ay mga lubong manunukob. Nya matod pa nila Brad Sok nga kini di ay lubong nga manunukob magasapot sama sa sapot sa karnero. But sabto Brad Sok nga mao kuno ang pari nga Katoliko nga nagsulob sama sa karnero mao kanang sotana Brad Sok nga nagpakakarnero di Brad Sok. Mateo City 15 ilang gamiton Brad Sok. Nya matod pa nila Brad Sok kana di ang sapot sa pari Brad Sok kanang sotana dili di na mabasa o dili na siya mabasihan sa Biblia. Kaya nagsugod lamang ka na Brad Sok niya itong mga 500 idi ug wala di na panahon sa mga apostolis Brad Sok. Palihog kog pagpatinaw ni Brad Sok kung biblical ba ning sutanas pari Brad Sok. Diya sa Exodus uluhan 28 tudling 38 atong mabasa ang musunod no? 28:41 Exodus 28:41 Pagandam og usa ka saput alang sa mga anak nga lalaki ni Aaron sa bisti nga hatagas. Buhatan mo sab sila og mga bakus. Himuan mo og mga bonete, himaya og katahom. Isulob kini kang Aaron ngay mo igsuon og siyang anak nga lalaki. Dihugkan mo sila, gahinon mo sila kanako. Balaanon mo sila og mag-alagad sila kanako sa pagkapare. So, sa Old Testament times, doon nag-uniforme yung pare. Nga, tag-as, dihugan, panalanginan, balaan nga sapot sa pare. So, naa na sa Biblia. Nasa Exodus, uluhan 28, versikulo 41. Yang lain kahulugan sa sapot, niya na sa 19:8. Og nakita kong usa ka babae nga nagsulob og lino og maputi nga nagkahulugan sa mga maing buhat sa tao na isulob niya dito sa langit. So doon na sila yung kahulugan ang kanang sininang tag-as og puti nga mo nang nagkahulugan sa uniforme sa atong kalag na tos langit nga nagbuhat ag maayo. Ang labig yung maayong buhat nga maayo, 10 Commandments. Napo kasugo. Kaya mo man primero yun nga makasasala maluwas. Niya may gipungutan ako din ni Ezekiel. Maluwas ba ang makasasala? Oo. Pero biyaan niya ang tanan niya mga sala. Magtuman na siya sa mga sugo sa Diyos. O magbuhat na siyang maayo. Kanang mao makasasala, luwason sa Ginoo. Siya mo na nga, unag yun gipasabot ni kining Ezekiel ng propita sa tubag sa Ginoo. Ang una mo katong pagbiya sa sala. Ikaduha pagtuman na sa mga sugo. Mana di sa ka newspaper nga nagsuwat siya editorial. Kanang editorial nga kanang mabasa na kay that is the issue of the day and what the very particular significant news of the day. Ya, isuwat na sa editor. Kaya gisuwat dito sa editor ang 10 Commandments man. O nang sugo, di ka magbaton og laing Diyos, di ka magpauban sa mga diwata. Kaduha, di mo gamito na nga sa Diyos pagpasipa. Ikatuo, santuson mo ang adlaw ang ipapulay sa Ginoo. Ikaupat, tahor ang imong amahan o ginahan. Ikalima, dili ka magpatay, dili ka mag-abortion, dili ka maghimog mapintas nga buhat si mga sikataw. Ikaunom, dili ka manapaw.
Kapito, dili ka makawat. Ikawalo, di ka mamakak. Ikasiyam, di ka maibog sa asawa si mo isikataw, bana si mo isikataw. Ikanapo, di ka maibog sa mga butang si mo isikataw. Pagbasa ka sa subscribers, cancel my subscription, sir, editor. You are very personal. Yang ipunong yung subscription kay kining ang editorial ko no very personal. Na igo siya ba? Mana nga dili na tinuod. That is not personal, but that is divine law of God that we shall follow in order to go to heaven. Dito mingon, siyam na ko nakasugo akong natuman, siya rug impinuhon ko sa Ginoo. Kuidao ka. Nana sa Santiago 2, versikulo 10. Kung nagbantay ka sa mga kasuguan, maglapas ka gusa, nalapas ni mong tanan. So, kuya, sad, kung ingon niya, saling niya ta. Sige ba kung simba sad, sige kung kanang sangit pag-alagad sa kining simbahan. Pero one sin, one mortal sin, can destroy all the merits that you gain because of your good work. Wala nga, bantayan na to. Wala cancel my subscription, sir. You are very personal, Mr. Editor. Wala nga, dili mo itong personal. Nangaigo bang nagbasa ba? Wala di sila gustong umati. Sila po kasugo kay sakitan man sila. Pero, when we are suffering surgical disease, operation is painful. But it is a healing power. Kung naatay operahan na gustong lawas, siya wala yung paagi, sakit mo ng pagpopera. Bisag anesthesiahan pati, ikuman sa anesthesia, ana na mo mabati na itong kasakit. Pero makaayo na. So, mo ito atong tubag sa mga na ni Carlo Marinas. Daghang salamat Barsok og hangdos ko sa pangutana Barsok. Kini bang mananambal Barsok nga mogamit og mga kandila nga dunay itom, puti ug uban pang kolor. Unsa may kahulugan ani Barsok? Kay matod pa sa mga atong kaubanan mga laiko nga katoliko nga mingon sila Barsok nga ang itom nagsimbolos kadautan, ang puti nagsimbolo sa kamayo o kabuutan. Kunya Barsok, ang mga katoliko nga mogamit ani Barsok nga maning mga kandila nga dunay kolor, nga dunay mga meaning, unsa may tubag sa simbahan ni Barsok? Angay ba ni natong gamiton or angay ba ni natong hatagan og kahulugan or dili? Palihog og patinaw ni Barsok. Bisan sa Bagong Testamento sa the Book of Revelation, nagisgot og the candles, mga kandila nga nagsimbolo sa different churches following the Lord, no? Pero sa daang to gondo na gyud sila gibutang nga significance, meaning of lighting candles. Nasa 2 Kronikas 13:11. Og ang kandelabro o tangkawan nga bulawan uban ang lamparahan ni ana aron sugan matagabi kaya mong gibantayan ang katungdanan nagihatag sa Ginoong Dios nga amo nang napabiyaan. So kana na yung mga pag light nilang mga candles sa ilang altar, mga chandeliers. Doon na yung meaning, just to remind them their duties to God. Muna nga, doon ay kahulugan ang ilang pagdagkot o kandila. So, di modo ang kang sa balaod nga hatag sa Diyos kang Moises, dili lang kay gabi magdagkot o kadila. Bisag adlawan magdagkot ang kadila. It's not to give only light, but also to inflame our dying passion to serve the Lord. Muna ilang kahulugan. Muna niya sa Exodus 20:27, bisan sa panahon sa adlaw, dagkot mo o suga o kahayag. Hindi lang. So, doon ay meaning na nganong magdagkot o ngadila nga adlaw man. No? So, muna itong hibawaan sa balaang kasulatan nga na suwat yun. Kaya sa sanctuaryo sa Diyos. Exodus 27:20 atong sahod. O ikaw magsugo sa mga anak sa Israel nga magdala sila kanimog lana og lunsay nga oliba o linubok aron alang sa pagsuga og pasigahon mo kini kanunay ang maong lamparahan. Gikan sa buntag, hapon. Exodus 27, versikulo 20-21.
So mo na nga atong mga kandila nga dakutan diya sa sementeryo nagpahinumdum na sa atong katungdanan ngadto sa Dios ug sa pag-ampo sa mga niunag halin kanato ngadto sa laing kalibutan. Mo na atong tubag sa may pangutana ni Brad okay ning mananambal imong kuno dagkutagkut sa kandila. So wata kay bao sa ilang intent ilang panahon nagtuyo ba. Mo na nga lisod ta paghukom sa ato lang makita kanili wa di ta hukom sa tuyo sud sa ilang una-una. Pero gamito na nila nga kini mong sakit inday grabe ni pakyawon tala ning 3 mil kay usa ka libo ning palit kog usa ka kahon nga kandila ako ning ludhan pagampo. Kana klaro kay nang ilad ba mana nga dili ta patuo niya na. That is patuto or superstitious belief which is against the first commandment of the Lord. Kanang pagpatuto. Unya, salamat ta sa atong mga kaigsunan nagsunod ug sa mga nangutana, labi na ni Carlo Badinas ug ni Dennis Abarquez ug katong gipada nga pangutana gikan sa kadapit si Wabe. So salamat kayo ug ato tong natubag nga katabang ta. Nya, ang akong libro gipangita sa tong kaubanan asa man niyo mapalit ang imong armadura divina virtue kaagis mga santos ug katinawan. Nana sa Cebu Archdiocese Book Center. Igatubang nimo sa katedral na pitsto na konbintong wana puig pare. Doon ay mga asa nagihimong butanganan sa mga antique mga religious images nga gihipos mga pare. Sa silong na diha ang Archdiocese Book Center. Na sila si Brad Bernaldo Juanillo, sila si Lorena Gabini, Naisel Gutierrez, Nina Traya Enui, si Annalyn Helbolingo. Motiman na ninyo, tudlo na kayo ng libro na ko diya sa Cebu Archdiocese Book Center. O gato sa gipibaw katong atong libro nga gihubad ni Bishop Yap ang Biblia hubad sa Latina Vulgata. Wapang human. Noon tayo pila ka kopya nga na-release. Norot naman. Ya, muna nagpakopya tayo sa. Salamat kayo sa mga kaigsunan nga naminaw o kinatunta nga makaandam ta sa adlaw sa mga kalag, Todos los Santos, sa pagampo. Pero labit yan atong andamon sa nga atong gugalingon. Kay di na ba ta makalikay today, tomorrow, or any second of our lives. Seconds, not minute. We shall face Him, the Lord, what akibaw. Manang let us always prepare. Manang naa sa Ecclesiastico or Sirach City 30 City, hinumdumi kanunay nga kitang tanan matapos. Aron dili ta magpatuyang sa kasalanan, hinon dili ta makasala hantod sa kangturan kung mutuo ta nga doon natay katapusan sa kinabuhi pero doon natay walay katapusan nga kalipay sa langit o kaha wala say katapusan nga silot sa impyerno. Salamat kayo mga igsoon atong mga kauban ako ning great Carlo Badinas Dennis Abarquez. Salamat og ni Dominic Fernandez nga kuyog nato. Ang Diyos magapanalangin kanato.